Aklat. Anak, ito. Aklat to sa talambuhay ni Rizal. Gusto mo bang kwentuhan kita? Sige po, anak. Tayo sa unang pahina. Si Dr. Jose Rizal, ang pambansang bayani ng Pilipinas, ay hindi lamang hinahangaan sa pagkakaroon ng intelektual na katanungan, kundi pati na rin sa paninindigan at paglaban sa kolonyal ng pamahalaan ng Espanya. Ako si Jose Rizal. Ipinanganak ako noong Hunyo 19, 1861 sa Calamba, Laguna. Ang aking buong pangalan ay Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda, o mas kilala sa tawag na Pepe. Noong 3 taong gulang pa lamang si Rizal, ang kanyang mahal na ina ang nagsilbing unang guro na nagturo sa kanya ng bumasa ng alpabetong Tagalog, Espanyol at Ingles. Sige anak, iyong basahin ang alpabetong Tagalog. A, ba, ka, da, i, ga, ha, i. Magaling anak, sadyang napakatalino mo talagang anak. Walang duda. Y Sagrado Corazón de Jesús, ten piedad nosotros. Mahusay, Pepe. Magaling ka na pagbasa at magsulat. At pinigit pa riyan ang pagiging listo mo sa matematika at reliyon. Siguro wala na akong may nadagdag pa sa iyong kalaman. Halina't mananghalian tayo, baka hinanap na tayo ng ating ina. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenos noches. Buenas noches. Maraming salamat po, Maestro. Ngunit ako po ay nababala sa aking kaalaman patungkol sa lingwahe Espanyol at Latin. Hindi ko pa po sila masyadong kabisado. Mag-alala ka, pagkat sa edad mong ito ay iyong panahon na marami ka pang matututunan. Sige po, Maestro Padua. Sa susunod po ulit. Kinakailangan ng ating anak na pumasok sa paaralan, mahal ko. Hindi na lamang siya pwede dito sa bahay mag-aral. Hindi ba't alam mo namang sakitin ang ating anak? Oo, ngunit mas magiging matibay siya at magiging matalino kapag pumasok siya sa kanyang paaralan. Pasyano? Pinapatawag niyo daw po ako, tatay. O Pasyano, hatid mo ang iyong kapatid sa Pinan para doon mag-aral at manirahan. Sige po, tatay. Sir, tumayo ka nga. Ikaw, sir, marunong ba magsalita ng Espanyol? Kanti lang po, bro. E salitang Latin? Kanti lang po, bro. Ikaw, sir, maliit ka ng bata, maliit pang alam mo. Chonggo? Ako, Chonggo, kaysa naman sa iyo. Bangus! Bangus! Di ba alin ang bangus? Kaysa naman sa'yo, Chonggo, may team na, kakaunti pa ang alam. Ano gusto mo? Anong nangyayari dito? Si Jose po ang kasi mong Roma. O sir, halika na dito. Ngunit siya ay niloko lamang ng general. At sa araw nga ng pagbitay ay silang tatlo ang bibitayin.
Sinvergüenza! Umayos ka dito! At ikaw, Chidora, ito ba igaganti mo sa akin? Wala na mo kayo ginawa, kundi magsakripisyo at maging mabuting asawa. Kuya Cabron, kailan pa akong ginaganito? Kaya ano ako magpaliwanag? Alberto! Magandang umaga, Doña Chidora. Oh, Alberto, bakit naparito ka? Nalaman ko po may ibang kinakasama ang aking asawa. Ngayon ay balak po siyang hiwalayan. Ano? Hindi maaari. Hindi mo ba naisip ang sasabihin ng ibang tao? Hindi magandang tingnan na pinag-uusapan tayo ng buong bayan. Huwag mong sisirain ang pangalan ipinamana sa atin ng ating mga ninuno. Dahil ikaw ang aking kadugo at lubos kong pinapalaga ng iyong payo, nanaisin ko lang na makinig sa iyo at magparaya na lamang. Ito ang sabaw. Inumin mo muna habang mainit pa. Ano ba ang nangyari? Dora! Pumunta ka rito. Bakit ba ako talaga ang katayin? Higlagan mo ng lasa ng sabon na ito? Ano? Bakit nagsasabi mo? Walang lason ang sabaw na yan. Ano wala? Nag-inom kayo ng bigla sa makita ang aking tiyan. Ibig sabihin, bakit talaga ang katayin? Walang lason ang sabaw na yan. Huwag ka na magkaila! Tumigil ka nga dyan. Sabi nang walang lason ang sabaw na yan. Sa akin, inaaresto kita sa salang paglasong sa asawa ng iyong kapatid. Ano? Wala akong kasalanan sa binibintang niya sa akin. Huwag na kayo lumaban at sumama na lang kayo sa akin ng mahinahan. Iwan mo ako. Sinisiraan niyo ng... Malapit ako magkakasina. At sana makalaya ka na sa aking pagkatapos. Nasa 16 na taong gulang si Rizal nang nadama ang unang pag-ibig sa dalagang nangangalang si Gunda Katimbak na taga-Lipa, Batangas. Kasamahan sa dormitoryo ng aking kapatid na si Olivia, si Rizal noon ay papuntang Toroso, Manila upang bisitahin ang kanyang lola kasama niya ang kaibigang si Mariano Katimbak. Isang araw pagdating sa Lipa ay ando na si Segunda kasama ang iba pang bisita at agad nabighani si Rizal sa taglay na kagandahan ni Segunda. Karamihan sa mga bisita ay kilala si Rizal bilang isang dalubhasa na pintor, kaya hinikayat nila si Rizal na ipinta ang dalaga. Nag-aalangan si Rizal kaya iginuit na lang niya si Segunda. Sa tuwing titingnan ni Rizal kay Segunda ang kanyang pisngi ay nagsisimulang Nais ko magpaalam sa iyo sapagkat ako ay uuwi na sa aking tahanan at baka hindi na kita makita kayo makasunod. Ako rin ay uwi na sa aming bahay sa Lipa. Magkita pa naman tayo dito at dadaan pa naman kayo sa Kalabanda. Sige, paalam. Sa pag-initay natin binibigyan.
Mahal kong kapatid, nais kong ipabatid ang aking pasasalamat sa iyong pagsuporta sa aking planong pag-alis. Iyan lamang kayong nakakaalam ng aking ninanais, tulad ni na Ate Saturina, Lucia, Tio Antonio. Ang mga Valenzuela at ang aking ilang matatalik na kaibigan kung maaari ibabatid mo sa ating mga magulang at sa aking minamahal na si Leonora. Patawarin nila ako sa aking biglaang paglisan, hindi ko kailanman kalilimutan ang aking misyon. At ito ay ang mag-obserba sa pamumuhay at kultura, lingwahe at adwana, industriya at komersyon, ang gobyerno ang batas dito sa Europa. Ito ay ang magsisilbing aking paghahanda upang makatulong sa pagpapalaya sa ating bansang inaapi at tinatapak-tapakan. Lubos na nagmamahal, Pepe. Mahal ko ang kapatid, may 4 na taon na at kalahati nang hindi tayo nagkikita o nakapag-uusap man lamang, at maaring kailanman ay hindi na magkita, ngayon ako'y mamamatay na. Dinaramdam ko na may iwan kang mag-isa upang bumasa ng lahat ng bigat ng ating mga kaanak at ng ating matatandang magulang. Nagugunit ako ang kalakhan ng iyong hirap upang mabigyan ng isang karera, hindi ko inaaksaya ang panahon ko. Ang dugong gumuhit ng ating kasaysayan, ng ating pagkatao, ng ating lahi, ay ang dugo ng kabayanihan. Mula sa mga bakas na iniwan ng ating mga ninuno, ating ipinagpapatuloy ang kanilang nasimulan sa mga paraang hinihingi ng anumang panahon. Taglay ang ipinamanang kagitingan at inspirasyon. Dahil ang apoy na sumiklab ng siglo na ang nakalilipas ay nabubuhay pa rin sa atin magpahanggang ngayon. Papayag ba kayong tayo alilipos tayo ng mga Espanyol? Hindi! Gawing alipin? Hindi! Yulakan ang aking tubig pagkatao? Hindi! Para sa namayan! Magkuya ka ng lunas!
Ay nako anak, nakatulog ka na. Akala ko ba gusto mong kwentuhan kita ng buhay ni Rizal? Salamat untuk berdusta dalam masalah sedap. Beri bersama